Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At Your Honor, please. Good evening and welcome to the program Your Honor, please. Magsisimula po tayo everyday, Monday to Friday, 8 o'clock in the evening hanggang alas 10. At ngayon po alas 8:10 na. 8:10. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon, Tata Ben, kung tawagin. At dito po ay ihimayin ho natin ang ilang mga masasalimuot na mga issues na nangyayari po sa ating bansa sa ngayon.
Ang unang pag-uusapan nun natin, itong may kaugnayan sa gamot na ivermectin. Okay? Ihanda na po ninyo ang mga comments ninyo dito. I'm sure you have a lot of comments dito. May paglabag po ba ito o walang paglabag sa batas? Bakit walang hinuhuli at walang nag-iimbestiga? Ivermectin, ipinamudmud kahapon ng dalawang mambabatas. Why is there no investigation to this? Bakit hindi po nakikialam ang pamahalaan? Is there a sacred cow in the eyes of the law in the Philippines today? Pwede, sagutin nun ninyo, mga kababayan. Pangalawa, patuloy na nag-aaway, nagsasagutan sa himpapawid. Ang masakit dito itong mga kabayan natin, mga opisyalis natin, nag-aaway ng kanila. Sila mismo nag-aaway. Bakit hindi awayin yung estranghero na nang-aagaw ng ating teritoryo? Bakit ang kabayan ninyong ginaaway ninyo, Mr. President? Pag-uusapan natin, WPS. Nilalait ng Pangulo ang ating retired Supreme Court Justice. Anong tingin niya sa kanyang prosecutor ka lang? Justice of the Supreme Court, itong kinakalaban mo, Mr. President. Huwag mo nang sabihin naging presidente ka. Hindi na babawasan ang kautakan ni Mr. Carpio. Baka pwede ikaw mabawasan mo ang pag-iisip mo sapagkat napupurga na ng masasamang balita. Itong nakakapagtaka sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin niyo sa akin kung mali ang aking pananaw. I will change my mind. Bakit po ang inuupakan, kinakalaban, inaaway ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga kababayan natin na nagmamalasakit sa ating inang bayan? Bakit po? Yung mga komunistang Pinoy, yan ang pinapatay niya. Ang daming komunistang in-check na nandito na po sa ating bansa at nang aagaw ng ating teritoryo. What kind of president do we have? Alright. WPS, ivermectin, at yung pagtugon ng pamahalaan natin sa virus na ito. Meron akong hindi naiintindihan bakit po ang ating pamahalaan. Ang focus dito, yung sinasabi ng mga ekonomista. Anong sinasabi ng mga ekonomista? Magluwag na tayo. Ano ba? Wala nang kabuhayan ng ating mga manggagawa. Hindi po yung mga manggagawa sila naawa. Hindi po doon. Yung kanilang kinikita mga kaibigan, mga kababayan ko. Ito ang kanilang pinakakaingatan. Ito yung mga negosyante. Wala na silang profit. Hindi sila concerned sa ating mga manggagawa for all intents and purposes mga kaibigan, mga kababayan. They are not after the welfare of our workers. If they are, then nataasan na ang sweldo ng mga ito. Tinaasan na hindi So why the economy? Because they are losing. Pero what is here, my friends, mga kaibigan? Ano po bang meron dito? Bakit ka magluluwag ng ekonomiya? Ang virus nandyan I'm saying this. Kahit si Mr. Concepcion mga kaibigan, sabi po ni Mr. Concepcion, alam po bang sabi niya? If we want our employment to go up, gusto nyo, tumaas ang empleyo dito sa ating bansa, then we must really open the economy. At the time when there is this serious pandemic, mag-o-open tayo ng ekonomiya. Mr. Concepcion, tingin ko, you're utterly wrong. I think, mali Sa tingin ko, mali ang proposition na yan. This is wrong. At the time when there is a deadly virus, it is not employment or more factories to open. That is a must in the country. Then what is the must? Simple lamang mga kaibigan.
kill the virus first before it attacks again. Oh, sige po. Kayo ang humusga ho dyan. Basta't ang akin ho, let us kill the virus before it attacks again. Nag-open na ho tayo kamakailan. Di ba? Nag-open na ho tayo eh. O anong nangyari? Inatake tayo. May nagawa po ba tayo sa virus? Wala po. Dapauli ang ekonomiya ho natin. O, inatake tayo o. Lumobo ang bilang nila. Pagkatapos, bumababa ng konti. Magluluwag na naman tayo. Hindi mo pa napapatay yung virus. Eh di, babalik ko yun. There is such a thing as first wave, second wave, third wave, fourth wave. Mga kaibigan, hindi mauubos yan. Hindi mauubos. Kanya sa akin, ho, ito, pag-uusapan nun natin, hindi pa tayo tapos dyan, ha? Hindi pa tayo tapos dyan. Because I really feel bad about these economists of our country, ho. Akala mo, ipinaglalaban nun nila ang kanilang mga manggagawa. You have not even vaccinated your workers. Anong nangyari? Of all people, mga workers, yung lumalabas sa kanilang bahay, very, yung bang regular ang kanilang pag-aalis ng kanilang mga bahay, susceptible, vulnerable to the virus. No vaccine? Mr. President, walang vaccine? Anong klase ito? How can they be protected from the virus? Pag-uwi nila sa bahay, dala-dala nila yung virus, buong pamilya apektado ng virus. Tell me, is that right? Hindi po tama ho yan, Mr. President and Mr. Concepcion. Huwag ko ninyong lilangin ang taong bayan. You are not after the welfare of the Filipino people who will be celebrating their Labor Day tomorrow. Hindi ninyo gusto na bigyan sila ng sapat na sweldo. Pagkatapos nangangalandakan ninyo, wala silang trabaho, wala silang makain. Anak ng pating na buntis na hindi pumapanganak. The greatest hypocrisy on earth, my friends. That is the reality here. Greatest hypocrisy in the Philippines. All right. The Philippines and India are in the same predicament now, mga kaibigan. Hindi po nagkakalayo. Hindi na po nagkakalayo. Tandaan ninyo. Right now, India, magbabaksinate sila. At a time when their people are dying, para dinagdagan ng kanilang kamatayan. Ho. When people are dying because of illness, you vaccinate, what happens? Diretso na ho sa libingan. Kasi ho, yung kanilang antibodies hindi na nagpa-function. Yung kanilang immune system, wala na ho. Dagdagan mo pa ng live virus. O, yan o. So, ganyan din po dito. Sa Pilipinas, ho. Sinayang ho natin ang pagkakataon kung kailan medyo mahina pa po ang virus, hindi pa po masyadong malaganap, hindi tayo nag-vaccinate. Hindi po eh. We dropped the ball when we needed the vaccines very much. Sino may kasalanan ho? Who dropped the ball? Nobody investigated it. But everybody knows who dropped the ball. Pero walang investigasyon. So what do we have now? Wala tayong vaccine. Carlito Galvez says, makukuha natin, wag ko kayong mag-aalala, makukuha pa rin natin ang herd immunity before the year ends. My goodness, oh, mga kaibigan. Walang bakuna pagkatapos, wala kang maibabakuna. Ano ka makakakuha ng herd immunity, Mr. Galvez, sir? Don't fool the people. We have been fooled so many times. But I'm telling you, you cannot fool all the people all the time. All right? You cannot fool the people all the time, Mr. Galvez. Huwag po ninyong sabihin, huwag ninyong pasahin pa. Don't give them false hopes. Huwag po, mga kababayan po. Nakakaawa na nga ang Pilipino eh. Oh, herd immunity before the year ends. Eh, wala ka pang bakuna eh. Wala ka pang bakuna. O ilan pong nabakunahan na.
110 Filipinos ho, 110 million Filipinos. 500 plus pa lamang ho ang nababakunahan. Nasa, ano na tayo? Mayo na po. Mayo. Ha? We are already in the month of May. Labor Day na bukas. Magle-labor na ho tayo. Panginoon ko po. Anyway. Gandang gabi po muna. Ha? Sa mga kabayan ho natin na nanonood na, Josephine Tale Dilio. Good evening po, Sir Ben. More power to your program. Stay safe and healthy. Okay? Joselito Partosa, magandang hapon, sir. Watching from Ireland. Uy, maganda. Uy, sa Israel ho, tingnan mo ninyo. Ang liit na bansa ho yun. Tapos na po ang kanilang bakuna. Mag-normalize na ho ang kanilang buhay sa Israel. Dito sa Pilipinas, mag-uumpisa pa lang tayo. Magbakuna. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Ano ito? Josephine Roquero. My most avid listener po, Josephine. Ma'am Jo, good evening po. Good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please, blessed Friday and more power to your program. God bless always and God first. Thank you very much, Ma'am Josephine. Watching from Las Piñas is Josephine Tale Dilio. All right? And then, Pedro Alves, my classmate from Tugigaraw. Good evening, Sir Ben Paipon. Salbahe ka. Bakit Sir Ben Paipon ang tawag mo sa akin? Classmate! Diba? Watching your program. Your Honor, please. More power and God bless. Ingat ka lagi, idol. Thank you very much, Ma'am Eden. Josephine Riquero, Sir, nakaka-induct naman yung song mo. Oh, hindi bali. Basta pag-cha-cha ka na lang dyan. Sabayan mo si Ma'am Lilian kasi si Lilian, nag-cha-cha-cha daw po siya pagka nadidinig ang ating team song. Okay? Thank you. Eve M. Ramos, isa pa sa mga most avid listeners po natin. Ma'am Eve, good evening. Malapit na po ang Pasko. Meron pong reward. Ang mga avid listeners ng Your Honor, please, good evening po. Ma'am Eve M. Ramos, sana ho matupad, di ba? Perfecto T. Bordalio, sir. Paki-interview po, hipag ko, Ellen Nazaro. Okay, no problem. Mamaya, padre. Salamat. At pakitignan mo nga ang posibilidad na pwede tayong matulungan ng National Privatization Commission. Alright? Angelica Paz, happy weekend ahead po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. At Miss Universe, pati na rin sa BSCC family. More power, God bless, at ingat po lagi. Ayan, si Ma'am Angelica Paz, isa pang talagang very avid listener ng ating programa. Ito pa, Lilian Gabriel, Blessed Friday po, Tato Ben. And Miss Universe, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Bukas po ang programa ni Ma'am Lilian, alas 10 hanggang alas 12. Libreng kaalaman. Wala akong bayad. Manood lang mo kayo. Pero marami po tayong matututunan at gumagaling ang mga katawan ho natin. Gumagaling. Ako hindi na sumasakit masyadong ulo ko. Meron sa sinabing, hawak-hawakan mo lang yan, tatabihin. Mawawala yung sakit ng ulo mo. Kung ano man po yung pinahahawakan sa akin, alamin ho nyo kay Ma'am Lilian. Ngayon bihira nang sumasakit ang ulo natin. Okay? Thank you very much. Jomay Maymar, magandang gabi, Jomar. Kumusta na kayo ng pamilya? Good po, Sir Ben. God bless po. Watching from Paranaque. Ayan. Eli Isay Mayaki. Good evening po, sir. Watching from Cebu City. Okay? Good evening po, sir. Jenny Bricky Soldivela. Good evening po, Sir Ben. Marie Clado. Good evening, Your Honor. Please keep safe. God bless. Okay, marami po. Talagang hindi na uubos ito. Ben, Padla. Kailan ka uuwi, partner? Ben, good evening po. Ayan, nasa Malaysia po. Baka nandun pa nga sa Malaysia, no ha? Susana Aventurado, good evening po. God bless us all. Thank you very much. Susana, magandang gabi po. Jenna Remo, magandang gabi, Tata Ben. Heart. Ay, galing Perfecto Team Bordalio, watching, sharing, while eating carbonara. Pahingin naman dyan. Ayos yan Carbonara. John Panisales,
Good evening po, Sir Ben. God bless you more. And hoping na marami ka pang matutulungan. Sigurado po yun. Basta we are still alive, eating, and healthy. Makakaasa po kayo. Hindi po kami titigil sa pagtulong, pagsaklolo sa ating mga kababayan. Yan po ay pangako po namin. I think this is a part of the mission ng Your Honor Peace. I think this is God-given. Hindi ko po palalampasin na yung makatulong sa ating mga kababayan. Ragila Tan, same. Good evening, Alay Pay. Good evening, Sir Ben. Los Unidos, Juventayos. Good evening po, Kaben. More power. God bless. Okay? Yehey, sabi ng kanyang emoji. Okay, thank you very much. Angel's Eye. Good evening, Your Honor. Please, happy weekend po. Stay healthy and keep safe always. You too. Angel's Eye. Good evening. All right. Los Unidos, ang dami. Sunny Baguio. Hi, Sir Ben. Mabuhay po kayo. Thank you for helping 7 stag victims. Okay? Eve M. Ramos, fully vaccinated po talaga at hindi ECQ or MECQ ang kasagutan. Kahit mag-lockdown buong Pilipinas kung walang vaccine, useless ang at nonsense. Yan ho ang sinasabi ho natin dito nung araw pa ho eh. Vaccine. At saka siyempre, how do you know where is the virus? You have to know where the virus is. Saan po ba siya gumagala? Sino bang inaatake niya? Kung walang pag-aaral ng ganito, hindi natin matukoy. So, what is the solution? Hindi naman po pwede kaagad-agad mag-vaccine tayo sapagkat i-produce pa yun eh. Katulad po niya, nakaproduce na ng maraming vaccine sa ibang mga bansa. Ang Pilipinas, wala pang vaccine. Bakit walang produce eh? Wala tayong produce eh. Kung meron tayong sariling production ng vaccine, di maluwag ko tayo. Pero is this the kind of preparation that the Philippine government has? Oh my goodness, oh. Wala ko talaga. Meron ba? Hindi nga tayo nagmamanufacture ng ating sariling medisina ho eh. But why should we not do that? Ang probisyon ng ating saligang batas to take care of the health of the Filipino people. Take care of your territory. Take care of your health. Take care of your labor movement. Paghandaan ng food security. Hindi eh. Pagka nagkaroon tayo ng food security o problema sa food, importation ho ang sagot natin. Ay, inong klase ho ito, mga kaibigan. Palitan na po ang administrasyon na ito. Baka sakali. Makaahon tayo. I think this is the best. Ano po? Tingnan po ninyo ang Amerika. Nung mawala si Trump, alam po ba ninyo, umaabot na po sa mahigit 500,000 ang patay sa kanila. Nung si Trump ang nandyan, hindi niya inasikaso ho ang lunas ho sa kamatayan ng mga Amerikano. Natapos po ang Trump administration. Biden took over. 100 days pa lamang si Biden. Halos kompleto na ang vaccine ng mga Amerikano. Hindi na umaakyat po ang bilang ng mga namamatay na mga Amerikano. Saan pa kayo? Yung mga Amerikano naman, nandyan pa rin yata ang kanilang ang kanilang paghanga kay Mr. Trump, na sinungaling. Nako, nuknukan po ng kasinungalingan yung Trump na yan. Bakit yung mga ibang mga Amerikano, ganun pa rin po ang paghanga nila sa kanya? Tingnan mo ninyo ang nangyari ho. Sa COVID pa lang nakita na ninyo kung anong liderato meron ito si Mr. Trump. Ganyan din po dito sa Pilipinas ngayon. Hindi tayo nakakaahon eh. Itong pansinin ho ninyo, hindi po tayo umaahon. Darating yung panahon kung hindi po magbabago ang solusyon ng ating pamahalaan dito sa COVID na ito, we will be worse than India ho. Gusto ba ninyo yan? Gusto ba ninyo mangyari po? Worse than India. Daan-daang libo na ho ang namamatay ho doon. Makikita ninyo sa footage,
Napapanood po niyo sa TV. You watch the television news skeds every day ho, mga kaibigan. Kita ho ninyo, hindi na po namamatay ang kanilang apoy. Bakit? Every day, every minute, nadadagdagan ng mga patay na Indian. Very, very sorrowful talaga ho, mga kaibigan. And come to think of it, kung kamag-anak ninyo ng mga namatay, nadala sa ospital, hindi na ninyo nakita hanggang sa dalhin po sa libingan, hindi naman po sa libingan, sa sunugan, hindi na po ninyo makita yung pinakamamahal ninyong ama, pinakamamahal ninyong ina, yung asawa ninyo, yung kapatid ninyo, yung anak ninyo, hindi na ninyo makikita. Ganyan po, katindi ang virus na ito. Bakit po tayo hindi mag-isip-isip? Sana po yung malawakang testing. Hindi ko alam. Saan nandun yung virus ngayon? Alam ba ng ang mga health experts natin? Where is the virus now? Where is it attacking? Na-test na ba ninyo? Na-trace na ba ninyo? Nobody is doing it eh. O kaya tingnan ho ninyo. Naglalaylo ang virus. Napapagod din siguro eh. Napapagod yung virus eh. Well, hintayin ninyo. Bumalik. Ako, Diyos ko po, wag ka nang bumalik ka, Mr. Virus. Pinapawisan na ako ng malagkit eh. Wag ka nang bumalik ha. Andre Nio, magandang gabi po, Sir Ben. Good evening. Patas Balita. Sir Ben, pagbabangayan pa ang vaccine kung paano tutungan ang pondo ng pamahalaan. Patas, diyan ka tumama for the first time in your life. Pinag-uusapan pa nila paano ang hatiya. Parang yung ivermectin, Padre. Nako, ginagamit itong dalawang kongresista ho natin ng mga, nagmamagaling. Hindi naman tama ang kagalingan. Pero wag ko kayong mag-alala, pupunta tayo dyan mamaya. Pag-uusapan ho natin yan. Gusto ko lamang pong mabibigyan natin ng atensyon itong responde ng ating pamahalaan sa virus na ito. Wag naman po mag-focus sa ekonomiya lang. Mali po eh. Why focus on reviving the economy? Why not kill the virus first? Bakit hindi po natin isipin na patayin muna yung virus? Bakit walang nag-iisip? Bakit yung ekonomiya? Buksan. Nandyan yung virus eh. Paano ka magbubukas? Paano ka magluluwag? Nandyan yung virus na kalaman mo eh. Di ba? Pagkatapos, herd immunity, makukuha daw po natin within this year. Oh my goodness! That's the greatest hypocrisy. Greatest panlilin lang sa ating mga kababayan po yan. And that will never happen. At the rate vaccine comes into the country, hindi po mangyayari that we will get the herd immunity in or before the year ends. No way. What I can assure you, baka ito pwede pa natin gawin. If we need a herd immunity, it should be for or against bad government. Yun. Yan ang dapat ho nating gawin pare-pareho. We should have a herd immunity against a bad government. Hindi marunong gumawa ng paraan para mapuksa ang salot dito sa ating bansa. We have a salot. Kaya nga pandemiko ito. Ba't hindi po natin ayusin muna yung virus na ito? Bakit hindi natin pagtulungan patayin? Paano nga mamamatay yung virus? What shall we do? Ano po ba talaga ang weapon ho natin? What should be our weapon? Kung alam na po natin kung saan nandun yung virus, saan siya umaatake, anong sandata ang kailangan ho natin? Now, tell me our health workers should tell us what weapon to use. Did they ever tell you what weapon to use?
Ano? Wala. Ano sinabi ni Duterte? Hindi ako makikialam dyan sa China. Utang na loob natin yan. Hayop talaga ho, mga kaibigan ko. Malu Fernando, hello po Tata Ben, watching from Caloocan. Hi, good evening. Jomai Maymar, maraming salamat po Sir Ben. Hi, yes. Thank you very much Jomar. Antay-antay ka lang, inaantay ko yung sulat mo. Wilma Zamora, magandang gabi po, Your Honor. Bacolod Chicken. Oy, eto na po. Yung mga Bacolod Chicken nun natin. Okay. Jomar nga pala. Sabi ng aking PA. Nako, yung ating boses po eh. Mukhang napasok ko ng Bacolod Chicken ito. Gumagaral-garal na. Sana naman hindi na. Wilma, sana naman hindi napasok ng Bacolod Chicken itong lalamunan ko. Mukhang may diferensya na ho yung boses ko. Pero Jomar, ng Paranaque, nandito na pala sa desktop natin ang sulat mo. Babasahin ko na bukas. Wala namang programa bukas. I think I will be able to concentrate and focus to other matters. And isa na po yan sa titignan natin. Jomar, stay safe lang pa kayo dyan at mga pamilya mo. Alright? Wilma Zamora, thank you very much and stay blessed po, sabi niya. Elaine Texon, magandang gabi po, Sir Ben. Good evening. Annalisa Zali, magandang gabi po, Tatay Ben. RGL, maraming ito mga chicken. Gustong-gusto ko ito. Chicken Bacolod. We will have a time together, ha? Wag po kayong mag-alala. Aayusin ho natin ang problema po ninyo. Alright, Mel. Namimiss ko itong taong ito, ha. Mel Rodelio Militante. Good evening po, Tata Ben. Kagigising ko lang. Masyadong napapagod. Ano bang pinaggagawa mo, pre? High blood, 150/120 BP ko. Diyos mio, mataas yan Mataas ang diastolic mo Buti pa, ano ito? Buti pa, BP ko, tumataas yung height ko. Ganun po. Walang ka talaga. Nagkakaproblema ka na, nagbibiro ka pa. Oy, kumusta ang kapatid mo? I'd like to know, kumusta ang utol mo, ha? Balitaan mo ako, Mel. Balitaan mo ako. Sunny Baguio. Sad to say po, Sir Ben. Double kill po nangyayari sa amin. 7 stag victims kami. Bakit? Din na nag-stop operation po ang High Five. Nangako mag-refund. Pero yung maliliit lang yung binigyan ng refund. At least nag-refund, Wala na daw po funds. Wala na daw po funds. Anong nangyari? Wala na daw po funds. Waiting pa daw po ng funds from UK. Kaso until now, wala na po silang paramdam. Pahuli na yan. Kailangan pahuli na yan. Hindi na po kinakailangan pa dito ang satsatan. We have already filed the case in the NBI. Let the NBI do its work. Mag-iimbestiga na talaga ng NBI. And please, watch our program because we will be updated accordingly regularly by the NBI. Wag ko kayo mag-alala. Pero gusto ko sana, magbatyago kayo. Try to find out where they are. Sabi ko na nga ba nalagyan ng Bacolod Chicken yung lalamunan na dati. Joke lang yan, joke lang yan. Alright. Pasensya na ho, pasensya na ho. Talagang medyo may stress din po tayo kasi I don't want what is happening really in our country today. Yung mga kasama po namin na nag-file ng kaso sa NBI, dalawang grupo ito
yung online lenders scam victims at saka yung 7 stack. Okay? Kung meron po kayong gustong malaman po tungkol dito, hindi ko kayo masasagot. Not everybody, Alam ko po gusto niyong malaman, gusto ko niyo magkaroon ng informasyon, update, and so on and so forth. I will not be able to answer all your queries through messaging. Yung ganon, di ba? Wala naman po kasi akong kasama talaga except my PA. Yan. So, ang gagawin nun natin, ang mga impormasyon na dapat po ninyong malaman ay dito po sa Broad Streamcast Communicators, Your Honor, please. At doon po sa kabila, yung Radyo Pilipino. Okay? Dalawa naman po ang programa natin. Wala naman pong problema na mag-issue tayo ng mga updates sa dalawang programa. Mapalad nga po kayo eh. Dalawang istasyon itong pinaglilingkuran po natin. Kanya, kung pwede lamang po, okay lang na mag-chat po kayo sa akin. Pero yung respond ko po personal sa mga tanong po ninyo, maririnig po ninyo sa mga programa po natin. I will make it a point na yung mga queries po ninyo, questions po ninyo, makakarating sa akin before our program or dalawang programa at sisikapin ko po na matugunan sa loob po ng ating programa. That way, makakabawas po tayo ng oras. Ano po? Mahirap po yung daliri po ninyo. Magkakaroon ng kalyo. Magkakaroon po ng kalyo yung dalawang thumbs ninyo, yung hinlalaki. Baka lalong lumaki ho yan pagka inasikaso natin with the same answer sa messaging. Ano? So, ang gagawin natin, manood na lamang po kayo sa ating mga programa sa radyo. Dito sa BSCC at doon sa Radyo Pilipino. At saka alam niyo, halos pare-pareho din po ang tanong eh. Kaya yung sagot will always be the same. At iisa lang naman po yun, yung totoo. Okay. Yung katotohanan ang madidinig nyong kasagutan. Wilma, Zamora, lumulubog po tayo kasama ng WPS. Diyos ko po. Nako. Mahirap talaga ito. Pagka kumain ka ng Bacolod chicken, pinapawisan ka talaga. Wilma. Joke lang yun, napapagkatuwaan lamang po natin. Pero wag ko kayong mag-alala, ha? At nagpasabi na rin po ako sa Radyo Pilipino, nag-report yung ating reporter kanina from Bacolod. Nagbilin na po ako. So, subaybayan po nila yung mga kasamahan po ninyo na naging biktima ng scam. Okay? Ayan. So, meron ng pauna dyan. Wag ko kayong mag-alala. We will go to that naman in due time. Alright? Patas balita, Sir Ben. Noong pa tayo ligtas sa virus, kung pinayagan nila si Dr. Pabonan na manggamot sa mga kababayan natin. Pilipino ito. Pabonan, napakinabangan ng Indonesia. Ito yung dalawang kongresista nating ugok. Defensor at saka Marcoleta. Anong pinaggagawa nila? Nagbibigay po ng gamot. Illegal ho. Walang registration. Walang permiso galing sa FDA. Maghanap na po sila ng legal luminary po na magpaliwanag kung tama ang kanilang ginawa. Wala hong magaling na abogado ang magsasabi, tama yung ginawa ng dalawang kongresistang nagmamagaling. Hindi naman po mga doktor ang mga yan. Magaling pa sila sa doktor. Ano nga ba ang ginawa nila sa ABS-CBN? Makita na ninyo ang takbo ng pag-uutak ng dalawang kongresistang yan. Defensor at Marcoleta.
Imantakin mo itong Marcoleta, patatanggal ho ang mga crucifix sa mga hospital, sa palibhasa, iglesia ni Kristo ito. Ano ka? Ano ka? Bakit ba pakikialaman yung sa mga Katoliko? Hindi nakikialam ang Katoliko sa ginagawa ng iglesia ni Kristo. We respect each other. Bakit po si Marcoleta, sumobra yata ang dunong mo nito? Ha? Sumobra ang dunong. Sasabihin mo niya, legal? Yung ivermectin, pamahagi sa taong bayan? Ay naku po, mga kaibigan, mga kababayan. O sige, dito nga tayo sa ivermectin ho. Okay? Ano po ba ang sinasaad? Ha? Mag-comment po kayo dito. Ano po ba ang sinasaad ng FDA law, ang FDA Act? FDA Act of 2009, Republic Act 9711. Simple lang. Kung hindi registrado, illegal. Alright? Illegal. There is no ifs, no buts there. If it is not registered with the FDA, it must be illegal. So, ano po ba ang sasabihin ng dalawang kongresista na ito? They are distributing illegal drugs. Ano po bang hinuhuli ng mga pulis? Hindi po ba illegal drugs? Bakit hindi hinuhuli ng mga pulis itong dalawang kongresistang ito na nagpapabahagi ng illegal na droga? Sabihin niyo sa akin, bakit remiss ang ating kapulisan, the bold sir? Why do you allow Mr. Defensor and Mr. Marcoleta to distribute illegal drugs? A possession of illegal drugs is non-bailable na po. Ito illegal drug, walang registration from the FDA na malayang nilalabag po nila sa harap ng maraming tao. Sa lungsod Quezon Ho, Madam Joy Belmonte, where is your police? Where are your people? Why do you allow congressmen to defy the law inside your territory? Anak ng pating talaga ho. Hindi ko maintindihan. Pinagsama-sama yata mga even our Department of Justice Secretary, nag-iisip pa ho eh. Pero, nagbigay na po ng categorical statements on the ivermectin. Ang sabi po ni DOJ Secretary, distribution of the drug is a violation of the law. Period. Yan ang sinabi. Statement po ni DOJ Secretary Menardo Guevara. Ulitin ko po. Distribution of the drug is a violation of the law. Wala na pong binabanggit dito. May prescription naman eh. May doktor naman po kami. May pharmacist naman ho kami. Walang binabanggit ho dyan. Ang sinasabi ni Secretary Guevara, kung ang droga ay walang registration from the FDA, illegal po yan. Distribution of the drug is a violation of the law. Ivermectin is not registered with the FDA. So what's this? Pero alam niyo mga kaibigan, dito niyo makikita ang batas natin, yung pag-implement ng batas. Tahasang sinasabi po ni Mr. Guevara that there is a violation of the law. Anong dapat hong kasunod na sasabihin ni Guevara tungkol dito? Sige nga, may I hear from you? Yung mga taga-subaybay ho natin, Mel, Mr. Charlie, Eve, Ma'am Josephine, sabihin niyo sa akin, after making a categorical statement that
ivermectin being an unregistered drug, being distributed is a violation of the law. Categorical ho yan. Ibig sabihin, labag sa batas ang pag-distribute ng ivermectin. Ano ang dapat sasabihin po ni Guevara ngayon? After that, nag-distribute yung dalawa sa Quezon City. Hindi ko lang nakita ho yung actual place for the distribution. Pero it is in Quezon City, and I'm wondering why Joy Belmonte, the blessed mayor of Quezon City, did do nothing. Wala po siyang ginawa para pigilan ang distribution because there is a violation of it. Como ba batas ito ng FDA hindi na po pwedeng i-implement sa lungsod po ng Quezon, dito po ginaganap yung paglabag. So ano po dapat ang gawin ni Mr. Guevara after making that categorical statement that distribution of the ivermectin being unregistered is a violation of the law? Okay? Para sa akin po, mga kababayan, the next statement of the Secretary of Justice should have been, alam po ninyo, I am now ordering my prosecution team to investigate and file the necessary cases. That should have been the voice of the Department of Justice. Kung gusto po nila na maayos po ang takbo ng katarungan dito po sa ating bansa. But since then, simula kahapon hanggang ngayon, wala pong sinasabi si Mr. Guevara. Ang sinasabi niya, I will allow my prosecution team to do what they should do. But that is not what people need to hear from you, Mr. Secretary. Hindi yun. Bahala na yung prosecution. No. There is a violation of the law. Dapat i-prosecute kagad yan. Di ba? No matter who they are. Because nobody is above the law. Lalo na ito, lawmakers ho. Dalawang lawmakers ho, mga kaibigan. Lumalabag sa batas. Ibig sabihin po ba, meron silang exemption, Mr. Secretary? Bakit ang FDA hindi kumikibo? Bakit ang ating Pangulong Duterte hindi kumikibo? There is a violation of the law. This is too much to bear, mga kaibigan. No wonder, even our president, wala akong masabi sa WPS, West Philippine Sea. Kasi, merong malaking isda na namumugad dyan sa West Philippine Sea. At kaibigan po niya, kaibigan ng Pangulong Rodrigo Duterte, yung malaking isda na namumugad na dyan sa West Philippine Sea. Tingnan ho ninyo, mga kaibigan. Kaya dapat lamang siguro, baguhin na po natin itong tagapamahala ho natin. Hindi na po tama ito. So many things are happening here na hindi ikabubuti ng bawat Pilipino. Hindi po natin ikabubuti ito. Tingnan ninyo, ayuda, hindi pa tapos. Hanggang kailan matatapos? May 15 pa daw. Pero not everybody will have ayuda. You know. Ang hirap nito eh. Anyway. Wilma Zamora Tatabin. Siguro, sabi niya, bawas-bawasan mo ang boses mo. Sige. Anyway. Delia, pakikpan mo nga yan. Delia Tenorio Balmores. Good evening, sir. Shout po naman schoolmate ko na si Doy Del Castillo. And Nestor Cagitla. Sino na? Si Delia Tenorio Balmores. Paring Doy.
meron ka palang classmate dito, si Ma'am Delia Tenorio Balmores. Nestor Kagitla, Nestor Pogi Kagitla, reporter ho natin. Oh, classmate mo, Delia Balmores. Good evening sa inyong dalawa daw, sabi ni Ma'am Delia. Nieves Carlos Sabonte. Hello po, watching here in Riyadh. One of 7 stags victim. Wow! Nieves Carlos Sabonte. Annalisa Sali, Tata Ben. Pa-accept po kami sa GC po namin sa RGS World Marketing po. Chicken ba? yan po ang anong tawag nun? Pagkakakilanlan po namin. Chicken Bacolod. Wag kang mag-alala. Ibaba mo nga ng konti, okay? Chicken Bacolod, thank you and God bless po. So, ang kanilang GC is RGS World Marketing. Alright. Kopya. Nakopya na po namin yan. Thank you very much sa pagtitiwala. Dionisio Poras. Good evening po, Sir Ben Paipon. Late ako. Nagluto po kasi. Anong niluto mo, Johnny? Minda Ramos. Good evening po, sir. God bless po. Stay healthy po. Ayan, si Minda Ramos. Okay? Love po siya. Malu Fernando. Yes. Good evening po, Tata Ben. Yan. Ang isang Tata Ben mismo ang sumama sa amin sa NBI. Maraming salamat po. Binigyan niyo po kami ng halaga. God will bless you more. Thank you very much, Malu. Just doing my duty to God talaga. Duty to my Heavenly Father. Main Cab. Good evening, Tata Ben. Gandang gabi po. Ricky Tisoy, Padre, nawawala ka. Kumusta ka na? Ricky Tisoy, bakit ba ang Facebook dami na rin commercial pre? Maraming nagpe-Facebook na. Nakakakuha sila ng viewership. Pwede, kung ma-monetize ka na, pwede ka ng mabigyan ng commercial. At pag-ano ka rin. Patas balita, mahilig naman ang mga Pilipino sa illegal. Gambling serben. Korupsyon, droga, waiting, binubula na serben. Sa totoo lang, partner. Sa totoo lang. Pero bakit mo paglalaroan? Yan walang apekto sa kalusugan yan. Waiting. Magtaya ka lang, okay, walang problema. Baka manalo ka. Pwede, mananalo ka pa eh. Ano pa yung isa iba? Wag lang sa korupsyon. Yung sugal, okay lang. Okay. Pero, kung pwede lang, wag na ho kayong magsugal. Dahil, habang kayo ay magsusugal, lalo kayong mapapasubo. At before you know it, baka maubos ng kapital ninyo. Uutang kayo. Mas delikado na yan. Pagsisimula na ng away ko dyan. Pagka may utang na ho. Maniwala kayo sa hindi. Pagka may utang, nagsisimula ang away ng magkaibigan. Ay, nako. This is the fastest way to cut good ties. Umutang ka sa kaibigan mo at huwag ka magbayad. Halaga naman ho. Pero para sa akin ho, wag nang magsugal. Wag pong paglaruan yung ivermectin. Yung ivermectin, droga yan. Iniinom po ng tao. Hindi mo sigurado kung yung gamot na yan para sa tao ay makakagaling o magkakaroon ng side effect. Okay sa baboy, okay sa hayop, pero sa tao, hindi pa po proven na magaling sa tao. Kaya, hindi pa po binibigyan ng pahintulot na gamitin para sa tao. Yun lang naman sa FDA eh. Pero bakit itong dalawang ito? Marcoleta at Defensor. Bakit po sila nagmamadali? At para bagang mamamatay ng buong Pilipinas kapag hindi pinainom ng ivermectin, paano na lamang po kung may side effect na hindi maganda sa tao yan? Kaya alam po ninyo, kung makita lamang po ninyo, pinakikita ko kanina sa TV, yung ginawang prescription ng mga doktor. Wala namang pirma ng doktor eh.
Paano makakabili ng gamot sa pharmacy yan? Wala ho yung number po, yung ano bang tawag nun, yung professional number ng doktor. Paano yan ho? May panluloko ho ito eh. Walang pharmacist ho. Niloloko ng taong bayan. Itong dalawang kongresistang ito. Tignan naman yung ano. Sana ito nga imbestigahan kasi pati mga doktor na ginamit to nila, hindi totoong doktor siguro ho yun eh. Hindi naman inilagay yung pinirma, hindi po inilagay yung number po nila. May professional number po mga yan eh. What is happening to the country? Mr. President, Mr. Duterte, sir. Nililin lang ho taong bayan eh. Pinasusubo sa kapahamakan. Pero bakit po walang nag-iimbestiga? Ano bang meron ng ivermectin na hindi nyo maimbestigan ho? FDA, bakit hindi ka mag-imbestiga? This is your territory. Grabe naman ho ito. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang batas that created your office? Oh my God, really? Mga kaibigan, napakalabo na ho ang nangyayari sa buhay po natin. Yung mga drogista, anong iniinom nila? Di ba illegal? Walang registration. Bakit po? Ganon na lamang po ang panggagalaitin ng mga polis. Pinapatay pa nga ho nila. Sinasabing nanlaban, hindi naman po nanlalaban ho yung mga yan. Hira po nanlalaban. Pero itong dalawang kongresista na sila, kongresista na magaling sa batas sapagkat sila ang gumagawa ng batas. Lumabag sila sa batas. Nobody. Wala po. Wala man lamang po sa mga law enforcement natin ang natinag at gumawa ng pag-iimbestiga. Bakit po ganun? Why do you think this is like this? Malaki bang pera po ang nakasalalay ho dito? Meron po bang pinaghahati ang kwarta ho dito po? Mga kaibigan. Hindi ako maniniwala na we are at war. Totoo po. Meron tayong problema sa virus. Meron. Pero hindi po ivermectin ang sagot ho dito. Kung nagkulang man po ang ating mga doktor sa paggagamot ng mga tinatamaan po ng COVID cases, eh hindi po dahil sa hindi po sila binigyan ng ivermectin. Oh? Hindi po sa hindi sila binigyan ng ivermectin. Sadyang mahina siguro ang immune system ng mga pasyente. O talagang nagkukulang ang ating pamahalaan ng pamamaraan para sugpuin ito. Pero hindi po dahil sa ivermectin. Alang yung buhay na ito. Dionisio Porras namamayagpag sa illegal na gawain ang mga kasamahan ni Duterte. Sa kanila lang talaga ang batas. I think this is the best statement so far. Johnny, thank you very much. Maraming salamat. Ulitin ko nga po. Namamayagpag sa illegal na gawain ang mga kasamahan ni Duterte. Sa kanila lang talaga ang batas. What else can I say? Huh? What else can I say? Johnny Porras, salamat po. Okay? Wilma Zamora, ang pagkakaalam ko po, ang ivermectin po para sa mga rabbit. Para sa hayop nga. Eh bakit nga po napunta sa tao? Ipagpalagay natin, meron pong nakagagaling sa ivermectin for people. Pero hindi pa po pinapayagan ng ating pamahalaan ang distribution nito o paggamit nito, lantarang paggamit nito sa mga hospital, sa mga pasyente. Sapagkat may issue pa ho eh. Wala pang clinical trial ho ito.
wala pang katiyakan na makabubuti sa kalusugan ng tao. Eh bakit itong dalawang congressman, Defensor at Marcoleta, naggagalaitin na ho na ipangalandakan. Ito ang sagot sa COVID-19. Para bagang ivermectin na lamang po ang gamot. Wala nang iba. Hayop naman itong dalawang ito. Daniel at saka sino itong from South Korea. Watching from South Korea, Tata Ben. God bless you po. Ay, dapat kasi yung pangalan na yun, hindi ko mapasa yung ano. Hindi ko naman. Makakalimutan ko na naman. Yan. O kaya, kung hindi nyo na mapalitan yun, sa dulo, ilagay na po ninyo yung tunay ninyong pangalan. Alright? Para mas maganda na mabanggit ko po yung tunay ninyong pangalan. Kasi yan naman talaga ang dapat po. Josephine Roquero, dapat talaga mas makasuhan na sila ng illegal ang pagbenta ng gamot na hindi dapat sa tao. O, yan o, ang sinasabi po natin. Illegal po yung ivermectin kasi wala pang registration from the FDA. No less than the Secretary of the Department of Justice had made that categorical statement regarding that. Siya mismo, ang inaayawan ko lang kay Secretary Guevara, ayaw pa niyang ipag-utos sa kanyang mga tauhan, mag-imbestiga na kayo, at mag-file na kayo ng kaso laban sa dalawang congressman. Ang kaya na yung ginawa mo niya, ang kaya na sinabi niya sa taong bayan. Sasaludo po ako. Baka next president siya po pwedeng lumaban. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Tinoy Endozo, Sir, sana pagtuunan din ng pansin ang ibang media, Kongreso at Senado, ang gamot ng Fabonan. Di pinansin ng ating FDA. At ngayon ay Indonesian government ang tumangkilik sa imbensyon ng Pinoy. Sabi nila mabisa raw pampagaling sa COVID. Wala na yan. Talagang napunta na sa Indonesia talaga eh. Duterte never, hindi niya tinignan eh. Nakarating ho sa opisina ng Malacanang ho yan. Fabunan. Nasa opisina ni Malasakit Center Director. Wag nang gawin sigurong senador ito dahil hindi naman senador talaga ito. Caregiver ng Pangulo. Bongo. Nalaman po niya na may Fabunan ho. The existence of the Fabunan. Bakit ho sila wala? Wala silang ginawa. Because it's Filipino made. Walang tiwala sa sarili natin. Talagay ko, hindi walang tiwala ho eh. Wala silang kikitain. Tingnan ninyo itong ivermectin. Hindi naman po gawang Pilipino ito. Bakit nila pinag-aagawan? Bakit po nila, kumbaga, congressman ang nagtutulak ko nito eh. Pero for heaven's sake, labag sa batasan ka nalang pagtutulak eh. Bakit pinapayagan ni Duterte ito? Why doesn't he investigate? Why doesn't he direct his Secretary of Justice to investigate? Or the FDA for that matter, to investigate? There is a violation of the law already. Meron pong paglabag sa batas. Ano ba naman ito, Mr. President? Ay, nako. Fabunan. Wala na. Hindi na po natin maibabalik. Talaga water under the bridge na po ito eh. Pwede na lang natin pag-usapan, pabalik-balik, pero it will add only injury sa ating buhay. Para tayong, alam ninyo, para tayong may sugat, binudburan mo pa ng asin, sinamahan mo pa ng suka, anong mangyayari sa iyo? Water under the bridge, Fabunan ho. Hindi na natin maibabalik dito po sa atin. Wala na eh. Talagang wala na. Napili ho ng Indonesia po eh. Pero kung tinangkilik sana natin yung doktor ho na nakatuklas ho nito, ang laking relief sana po sa atin.
Pero yun nga, Pilipinong may gawa. Wala silang kita. Pinabayaan. Napunta sa iba. Pinakinabangan ho ng Indonesia. Nagkaroon ba ng problema ang Indonesia ho? Sa COVID? Katulad po ng Pilipinas. Hindi po, kasi may pabunan sila eh. Oh, ayan. Pinagtatawanan ho tayo ng Indonesia. Dahil, ibinigay natin sa kanila ang dapat po para sa atin. Alam po ba ninyo kung bakit hindi tayo makakuha ng mga bakuna ho ngayon? Kasi all over the world, every country, lalong-lalo yung mga malalaking, mga powerful countries, may COVID din po sila eh. Una muna ang kanilang bansa sa kanilang nagawang mga bakuna. So saka na lang ho kayo, Pilipinas. Human violator ka, saka ka na lang. Tingnan ninyo, walang dumarating sa atin. Walang dumarating. Except yung kaibigan daw ni Pangulong Digong na hindi naman tinatangkilik ng mga Pilipino ang sinubak niya. Baka itong Russian vaccine ho, baka pwede nating magamit ito yan. Gamaleya. Medyo mataas po ang efficacy ho nito. Okay, sana makatulong po sa atin. Pero 15,000 lamang po yan. Sabi nila may darating pang panibago, 2 million. But what is 2 million? 110 million tayo eh. After that, ano na? Wala na. Puro pangako na ho, mga kaibigan, mga kabayan. Puro pangako na. Wala namang date kung kailan darating ang bakuna. So, paano tayo makakuha ng tinatawag na herd immunity for the Philippines? We cannot even aspire to open our economy so para makapagtrabaho ang ating mga manggagawa sapagkat nandyan po yung virus eh. Nakabang ho eh. Subukan ho ninyong magluwag. Subukan ninyong magtanggal na ng face mask. Sige, punta kayo sa kalsada, punta kayo sa mall, punta kayo sa mga tourist spots. So, maglangoy-langoy na ho kayo. Mag-exercise na ho kayo sa mga parke-parke. Makipagkwentuhan na ho kayo sa inyong mga barkado. Makipag-inuman na ho kayo. Magkainan na ho kayo sa mga restaurants. Tingnan natin. Tingnan natin what will happen. Yan po ang nakmalungkot po eh. Tinoy Endoso, Sir, sana pagtuunan din ng pansin ng ibang media, Kongreso at Senado ang gamot na pabonan yan. At di pinansin ng ating FDA at ngayon ay Indonesian government ang tumangkilik sa imbensyon ng Pinoy. Sabi nila, mabisa raw pampagaling sa COVID. Totoo yan po, Mr. Isoy Endoso, totoo po yan. Unfortunately, wala na sa atin yan at hindi na po natin maibabalik. Okay? Sabi ko nga pa, water under the bridge, parang sugat na yan pagka hindi pa naghihilom, pinag-uusapan nun natin, binubudburan po natin ng asin, suka, sili. Nako, lalong tumitindi po ang kirot at lalong lumalalim po ang sugat. Tinoy Endoso, maraming salamat. Medel Fabro, ivermectin was approved by FDA only for animals. Tama po. Especially for dogs. How can be used as COVID-19 drugs without clinical test? Yan nga po sinasabi po natin eh. Studies and trials with humans? Just asking po, Kuya Ben. I'm late po, sorry. Pero nakahabol ka naman eh. Ha? Partner, nakahabol ka naman. Huwag ka mag-alala. Ha? Medel Fabro, thank you very much. At napakalaga po ang comment po ninyo. For dogs, for animals po yung ivermectin. Pero kung tapos po sana ang clinical trials, pagsusuri na ginawa for humans at inaprubahan po ng FDA, so walang problema. Hindi illegal. The distribution becomes legit. Legal ho, mga kaibigan. Unlike today, wala pang registration, walang approval ng FDA. Meron pong compassionate permit na ibinigay sa ibang mga hospital, but only for severe cases po.
Severe yung hindi na po pwedeng, yung kumbaga sa ano, sala sa lamig, sala sa init na ho. Mawalang galang po sa mga may severe cases ng mga kamag-anak po. Pwedeng gamitin ho yan, compassionate. Baka sakaling makalunas nga po, edi okay. Pero not to normal human beings. Hindi po, kasi wala pang clinical trial. There is no proof. There is no science proof ho, mga kaibigan, na itong ivermectin nito ay para na nga sa tao. Wala po eh. Kaya itong dalawang kongresistang defensor at Marcoleta, tandaan ho ninyo ang kanilang pangalan. Namumulitikan na po ang dalawang ito, mga kaibigan. They are not really after the welfare of the Filipino people. Hindi po sa welfare ng taong bayan. Sa politika ho nila. Personal, vested interest. Josephine Roquero, maihirap pagsapalaran ang gamot na yan sa tao. Paano kung hindi kaya ng tao ang dosage ng gamot? Yan po ang napakahirap po dito kasi may dosage po yan eh. Paano kung over yung dosage, ibigay mo sa tao? Kung sa kanila okay, sa katawan nila, sila na lang ang uminom. Huwag nang ipamahagi pa. Huwag na lang sabihin, ito ang makakagaling. Nako, Panginoon ko po. Ano sila? Propeta? Ano sila? Doktor? Kahit po sana Doktor Kagang, hindi naman sila Doktor Kagang Di ba? Hayop naman itong dalawang ito. Purely personal ang intention. Nakakahiya ho, mga kaibigan. I, for one, hindi ko sila po pwedeng ipagmalaki bilang kongresista. Lalo't kung ako ay taga Quezon City, susuka ko yan, si Defensor. Si Marcoleta, ito parehong party list kasi ito Wala ho silang pinagmulan. Wala talaga silang pinagmulan. Kaya, kayo na ho bahala magdugtong. Basta't wala silang pinagmulan na bayan. Jesus Christ. Patas balita. Sir Ben, pwede na kay Congressman Marcoleta at Mike Defensor kasi mukhang baboy naman sila. Kita mo, matataba. Matindi ka naman ito. Matindi naman ito si Patas talaga. Okay? Los Unidos Juventeos. Bakit po yung kay Fabunan na-approve sa ibang bansa pero dyan sa atin sa Pinas, hindi approve. Tas yung sa dalawang OGAGs, approve na agad. Bakit? Anong meron? Juventeos, nako, hindi mo pa nakakalimutan magtagalog, pare ko ha. Talagang Pinoy na Pinoy yung comment mo. I agree, I approve. Medel Fabro, good evening. These abominable persons, Defensor and Marcoleta, pretending knows everything. Nakakahiya po ito. They know for themselves the fact that what they are doing is a violation of the law. Kahit sinong nag-aaral pa po ng batas, maiintindihan na yung ivermectin kapag wala pa pong permit ang gagaling po sa FDA, illegal po ang distribution, sale, and use. Period. Walang ifs and buts. Secretary Guevara said that himself as authority of the law. Ano pa bang iisipin ho natin? Baboy talaga ang mga lumalabag sa batas. Talagang kababuyan po Kababuyan po talaga. I'm sorry. Pero kung itong taguri para sa dalawang kongresista, walang magagawa natin, di ba? Silver Pascual. Good evening, Sir Ben. I salute your courage in criticizing
the malpractices of this government in many forms para mabigyan ng tamang kaalaman ang taong bayan. We appreciate and thank you for your great service to us. We need you during these trying times. God bless you and more power to your program. Thank you very much po. Pababa, yan. Maraming salamat po, Mr. Silver Pascual. I think this is the first time that I read your name on our platform, no? Mr. Pascual, maraming salamat po. Binigyan mo kaagad ako ng anong pangalan nito? Dos por dos. Dos por dos, kumbaga sa, anong tawag sa Cursillo movement. Nakakaluha naman po itong binigay ho ninyo sa akin. Pero maraming salamat po. I'm just trying. Talaga nagre-research po ako, mga kaibigan, mga kababayan. I do my research. If sometimes I fail, no? Kung minsan po may mga researches po tayo na mukhang obsolete na at nababasa pa po natin, please correct me immediately. Hindi po ako magagalit to. Hindi ako magagalit. I do not have the monopoly of intelligence. I do not have that. And nobody has the monopoly of intelligence po, mga kababayan. We are all finite beings with limited powers. So, wala ho tayong absolute powers under the sun. None. Nothing at all. Not even Marcoleta nor Defensor. Pero they claim to have that by insisting na yung ivermectin po ay pwede na kasi nasa giyera daw po tayo. Hayop talaga ang pag-iisip ng dalawang ito. Hayop talaga ho, mga kaibigan. Para bagang pinababanalan nila. Kung ako presidente ho dito, magagalit ako sa dalawa eh. Pero bakit ho yung presidente natin, ang pangalan niya? Anong pangalan ng presidente natin? Silver, anong pangalan ng presidente natin? Anybody who remembers the name of our president? Ay, nako talaga, papeno ng tubig na muna. Nakakalimutan ko ng Pangulo natin. Ay, Duterte pala. Wala ho siyang pakialam. Why? Bakit walang pakialam Pangulo natin? Paglabag po sa batas ito, in open air, in public ho. Ano pang hanapin ho nila? Dalawang kongresista lumalabag sa batas in open air, in public ho. Our president does not care. So ang batas pala natin sa Pilipinas, walang kwenta kung labagin ho ninyo. Sige, mga Pinoy, labag na! Anak ng Jesus Christ, what is this? Pero, pakiusap po, magpakatinuho tayo mga Pilipino. We know the law. Alam po natin kung ano ang tama at mali. Huwag po tayong gagaya sa mali. Okay? Huwag tayong gagaya sa mali. Dionisio Porras, sayang kung nandoon ako. Uhulihin ko iyang si Defensor at Marcoleta. Citizen's arrest dahil maliwanag na illegal drugs yung pinamimigay nila. Unfortunately nga, we are not there. Wala po tayo doon. But there are very few Filipinos who could do that. Meron pong kapangyarihan ang mga Pilipino ho. Ang tawag po talaga dyan, citizen's arrest. Kumbaga, in the act of doing it, no, may ginagawa silang paglabag sa batas. Halimbawa ho, murder. Kung malakas-lakas ang loob mo, nakikita mo nung pinapatay, sinasaksak, pwede kang makialam at tigilan yung nananaksak kung kaya mo. Pero bihira po ito ha. Huwag ninyong gagawin kung hindi nyo kaya talaga. Baka mapagbalingan mo kayo ng salarin, kayo po ang mamatay. Pero kung wala pong sandata at kaya naman po ninyo,
may ginagawa niyang pang-aabuso sa kanyang kapwa, halimbawa, even inside the house, meron pong karapatan ang tao na pigilin ang anumang krimen. Citizens arrest. Okay? Approved. Eli Isay Meyaki. Baka may 10 plus 1 na deal yan sa pharma kasi nag-instant medref. Medref. Ang dalawang kumag. Kaya ganon na lang ang pag-push nila sa gamot na para sa hayop. Nakakahiya ito eh. Para sa hayop ang gamot ito eh. Tapos pinagpipilitan ho nila para sa tao? Or baka hayop rin ang tingin nila sa atin? Yan ang masama. Kung ang tingin sa atin talagang mukhang hayop na, talagang mahirap po yan. Bakit pa natin sila tatangkilikin sa susunod? Kalimutan na po ninyo ang mga pangalang Marcoleta at Defensor. Nakakahiya po sa bayan. Hindi sila marunong sumunod sa batas. Na sila din po ang gumawa. Kung hindi man po sila kongresista pa noon, but they are congressmen today. They should know what the law is. What the law is for, mga kaibigan. How the law should be respected. Alam dapat po nila yan eh. Pero bakit ho? Wala silang pakialam kung sila po ay lumabag sa batas. At ipinapangalandakan po nila ang sarili nilang katwiran na baluktot naman. Anak ng pating na buntis ho. Althea Noreen Chonatny, sabi nga po ni Mike Defensor kanina, naghahanap lang daw ng butas. Sino naghahanap ng butas? Ang sinasabi ni Defensor doon, yung butas na sinasabi po niya, may kaugnayan po yata doon sa, hindi ko na anyway, pero mali ho eh. Mali yung sinasabi ni Defensor. Kasi parang meron siyang kinu-question po doon. Pero for all intents and purposes, no matter what Defensor is trying to say now, maghanap po siya ng legal luminary. Wala hong magsasabi sa kanya na tama ang kanilang ginawa. Maliban siguro kung hayop. Kung makapagsalita lang po siguro yung aso, sasabihin po, oh, 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 oh. Alright. Los Unidos Juventus, bakit po ba kayo nagagalit sa kanila? Tama naman po sila Defensor at Marcoleta. Gamot naman po talaga yan para sa hayop na katulad nila. Kaya inaalok o binibigay nila sa mga hayop na katulad nila. Hindi po yan para sa tao. Not intended for human consumption. Strictly for animals only. Exactly ho, Joventeus. But, of course, that is until today. Na wala pa pong registration from the FDA. Hindi po natin alam kung magbago po ang isipan ng FDA at gawin nilang, okay, pwede na yung ivermectin. Which could happen ho, mga kaibigan. Which could happen. Ang sinasabi po natin, illegal pa ho, sapagkat there are clinical trials that have to be completed. Wala pa po eh. Para sa hayop pa lang yung gamot na yan. Until today, as we speak. Pero kung darating ang panahon, nasabihin po ng FDA, meron na. But the crime has been committed ho. Nangyari na po eh. While FDA's law exists, bawal po ang distribution ng unregistered drugs. Marcoleta and Defensor violated the law already. There must be an investigation at dapat parusahan itong dalawang animal na ito. Okay? Unfortunately, the President does not mind. Ayaw niya eh. Ayaw niyang kumibo eh. So pwede na palang lumabag tayo sa batas? Well, you have to be a congressman. Joey Ortiz. Good evening, Kuya Ben. Oy, magandang gabi po, Joey. How are you? Si Medel Fabro, how about ivermectin drugs?
cause diverse adverse events, who is the proper authority that we can ask for? Alam po ninyo, FDA pa rin ho ito. FDA. Halimbawa po, may nangyari ho, okay, may adverse effect, mayroong uminom ng ivermectin. Nakabili po siya ng gamot through a fake prescription na ibinigay ng mga doktor. Nakasama po ni Marcoleta at Defensor. Hindi mo pwedeng sabihin na ibinigay, may prescription po ako eh. Saan yung prescription? Sino nagbigay ng prescription? Matatandaan mo ba? May tuturo mo ba sa hukumang ito kung sino yung doktor na nagbigay sa ng prescription? Eh wala po eh. O, ayan. Nakapeke nga po yung yung mga doktor na kasama, hindi naman identified po eh. Pakita rin nga. Panilin lang. Ipagpalagay na ho natin. Doktor silang tunay. Eh bakit ayaw nilang ilagay ang kanilang pangalan? Bakit ayaw nilang ibigay yung kanilang professional number? Which is a requirement for any prescription po, mga kababayan. Bakit ayaw nila? So they are pretending. Mali talaga eh. Mali talaga ho, mga kaibigan. Mali talaga. Kahapon po, ultrasound ng kuya ko. Sabi ni Mel. Then next week, sked niya CT scan at biopsy. Kuya mo ba? Hindi ate? Okay. Kuya. Sige. Malaman lamang mo natin, Padre, ha? Please update us. Si Melito Rodelio Militante. Alright. Mga kaibigan, alright. 25 minutes bago mag alas 10 ng gabi. Mabuti na lamang po Friday ho ngayon. I expect my voice to be bad really tomorrow. Something went wrong, ha? Baka nakakain ho tayo ng Bacolod chicken. Pero hindi ako nakakain nun eh. Alam po ninyo, gustong-gusto ko yung Bacolod chicken talaga. Pero iba po yung gagawin ho natin pagtulong sa mga kabayan po natin from Bacolod City. Napagkatuwaan lamang po natin sapagkat Bacolod chicken is very popular in Metro Manila. Kaya napapagtawanan natin. So, mga taga Bacolod, bago kayo mag-alala, malapit na ho nating asadahan po yung mga problema po ninyo. Alright? Alright. Mga kaibigan at mga kababayan, nasa linya po natin. Ito po ay biktima po ng online lending. Biktima po ng online lending si Madam Ellen. Ito po ay malapit kay paring Perfecto Bordalio, organizer of the group. Okay? Ellen, magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Oy, Ako po si Ellen Nazaro. Ellen Navarro, magandang gabi po. Ilan taon na po si Ma'am Ellen? 51 po. Ay, batang-bata pa po. May pamilya na po ba kayo? Opo, sir. O ilan ng anak? 4 po. Ay, magaling. Okay, malalaki na? Malalaki na, sir. Okay. Very good, very good. Alright, taga saan naman po? Yung kahit yung munisipyo lang o kaya lungsod, taga saan po kayo? Hello, Ellen? Hello? Opo, taga saan po kayo? Manila, Caloocan, Quezon City? Dito po sa Cainta po. Cainta. Okay, sige po. Opo, Cainta Rizal Aha, may trabaho po kayo? Opo, nagla-laundry po ako, sir. Okay, naglo-laundry. Magandang trabaho din po yan, ha? Kaya lang, mahirap, ano? Opo. Manual po eh. Manual. Hindi po yung, hindi po yung makina. Hindi po yung mga Washing. automatic. Yung manual lang po na washing machine at nagsasampay po ako sa araw, sa init ng araw. Pero at least mas maganda nga ho yun. Kaya lang, mabigat sa kamay. Pero kung nasanay ka na, okay na rin ho yun. Ma'am Ellen, napasok po kayo sa online lending. Nakautang po kayo. Opo, 2019 pa po yun, sir. Pero nabayaran ko na po yun. Nagulat po ako nung isang araw, may dumating po dito na
ano po siya, yung fieldman nila. At ang sabi, yun daw pong nakuha ko na 4,500 ay nabayaran ko nga. Unang bayad ko po ay 3,000, tapos sunod na bayad ko ay 2,000. Di bali, 5,000 po ang pinabayaran ko. Ang pagkakaintindi ko po, sir, yung tubong 500, yun na yun. Yun ang interest na yun. Sarado na po, nabayaran ko na po, tinubuan ko naman po eh. Okay. Ay, nung from 2019, bakit po nung isang araw dumating dito at sinisingil ako ng 21,000 po? Really? At yun daw po ang naging tubo nung naiwan kong tubo pa, kung magkano po iyon, na siguro mga hundreds lang, nanganak po sir ng 21,000. Nagulat po ako. Diyos ko po. Grabe naman yan. Dahil daw po, bilangin ko daw po ang araw simula noon hanggang ngayon. Sa araw-araw na panganganak nung naiwan kong barya na hindi ko na full pay ay naging 21,000 na. Kaya ako po ay talagang labis na nag-aalala. Nagpasalamat na nga lang po ako una sa Panginoon at ako po ay idinulog po ang aking problema kay Perfecto Bordallo. Mm-mm. Opo. So ngayon lang po kayo nag-usap tungkol dyan sa problema mo, Ma'am Ellen. Ay yung pong Feldman ay napunta dito sa bahay. Nung dito po sa akin laundry, nagpunta mismo. Yung fieldman, Opo. nakita ninyo? Opo. At ang sabi po sa akin, para daw po ako hindi nila padalhan ng demand letter, ay magbigay daw po ako ngayong katapusan ng buwang ito ng 1,000. At sa akin si uli ng Hunyo ay 1,000 uli. At nang kumbaga, hindi nila ako padalhan ng demand. Meron po ba silang wala pang ginagawang pananakot? Wala po. Wala pa. Pero kahapon lang po yan. Nung isang araw po, sir. So isang araw lamang po. Baka mamaya meron ng padadalang mga pananakot at mga panghihiyas sa inyo niyan. Ay, yun na po ang aking inaasahan. Gawa ng pag hindi daw po ako nakapagpadala ngayong araw na ito o kaya raw basta't hanggang bukas, katapusan, ay ako daw po ay padadalhan ng demand letter. Ayun na. Doon na magsisimula yan. Okay, ganito ha, Ma'am Ellen. Pero mas maganda siguro kung mag-usap po tayo sa hindi po on the air. No? Opo. Mamaya po, pagkatapos po ng programa ko, kung pwede, tawagan ko po kayo. Opo, sir. Maraming po salamat. Tatawagan ko po kayo at pag-usapan po natin off the air sapagkat napakaganda po pagkakataon na makasakali makahanap tayo ng solusyon sa mga problema ninyo at problema po ng ibang mga naging biktima po nitong online lending. Ano po? Opo, sir. Maraming salamat po. Oo, wala pa naman po kayong mga kamag-anak at mga kaibigan na napapahiya tungkol sa utang ho ninyo. Wala naman po. Di pa naman. Okay, siguro. At ngayon lamang po siguro nila naungkat yan, ano ha? Alright. So anyway, mabuti naman nakita ho ninyo yung fieldman. Opo. Magandang lalaki po ba ito, ma'am? Ay hindi ko po, sir, napansin at talagang sa sobra kong pagkagulat sa kanyang masamang balita ay talaga hong kwan, nakaka-shock, ika nga. Nagalit. Hindi mo naman kayo nagalit. Nagulat po ako, sir. Nagulat lang. Hindi ko naman po pwedeng pagalitan yung Feldman, gawa po ng abay, siya'y nagtatrabaho lamang din po doon sa Robokas na iyon. Ay di siguro napag-utusan. Oo nga. Kaya po nakapunta dito. Ano ito? Robocash ito? Yung Robocash, yung online lending? Opo, sir. Dito po kayo nakautang? Dito lang po ba kayo nakautang sa Robocash? Opo. Okay. Sige po. Ma'am Ellen, tawagan kita mamaya. For more details about this one. Gusto ko lang malaman po yung ibang mga detalye pa ng problema po ninyo. Ha?
Okay? Opo, marami po salamat. Alright. Thank you very much, Ma'am Ellen. Ako, maraming salamat po and good night po. Alright, si Opo. Ellen. Ng Cainta, Rizal. Okay? Perfecto, Padre, Perry. Mukhang, mukhang malungkot itong nangyari kay Ellen. Mamantakin mo, 21,000. Bariyan lamang po yung utang na hindi po niya nabayar. Sus Mariano Garapon, ano ba ito? Anyway, tignan naman natin mamaya. Tignan natin yung iba pa. Medel Fabro, I think the FDA should be blamed about adverse events. Maybe the doctors who gave receipt for individual indeed. Ano ho? Tama po ito. Kailangan siguro, talagang dapat may investigasyon eh. Kailangan maimbestigahan ito si Conet, Marcoleta at saka si Defensor. Yung mga doktor na nandoon ho, mga kaibigan. Mga bobo mo bang ito? Sa tingin mo ba ninyo, mga bobo? Ang mga doktor, nag-aral ko ng 10 taon ito, mga kaibigan. Mga kababayan. 10 taon ito para pagdodoktor. They should know what is right and wrong. May discretion ho mga ito eh. Maliban lang kung nabubulagan po sila sa kinang ng salapi. Iyan lang ho ang nakikita ko na po pwedeng bumulag ho sa kanila at makalimutan, hindi mabasa kung ano ang ibig sabihin ng batas. Yan lang no. Yan lang naman po eh. Di ba? Grabe talaga ito, hindi ko maintindihan. Jenna Remo, nakikinig lang po ako, sabi ni Jenna. Nakikinig lang ako habang naglalaba. Mabuti ka pa, may nilalaban. Ako, wala nang malaban. Jenna, thank you very much. Yung ibang mga kinukontak po ng PA ho natin, hindi po makontak, busy po ang linya. Okay? Kung magluluwag-luwag ho, mag-text po kayo kung okay na ho kayo, no? Para matawagan po kayo ng PA natin. Si Medel, reset, Kuyang Ben, not receipt. Auto-correction is alive. I-reset. Tama. Okay. Thank you very much, Medel, Mine from General Santos City, Mindanao. Ayan, marami po tayong mga taga-subaybay na po sa Mindanao po. Mga kaibigan, I hope they are not also victims of some kind of scams. Ano ho? Sana nakikinig lang po sila at nagugustuhan po yung problema po natin. Okay? Sana po. Magustuhan po ninyo ang programa natin. At may kalat naman po sa ibang mga kababayan natin, mga kaibigan na gusto makinig sa tamang programa. Ayan, okay. Alright, meron pong dito like and share. Meron kaming live, Facebook Live. Ito na nga po yun. Mamaya po, transfer po ito sa YouTube. Pwede ninyo kaming sundan doon at doon po ninyo i-share. Hanapin lamang po ninyo yung Broad Streamcast Communicators, Your Honor, please. Ayan. At yun, buksan na po ninyo yung YouTube na yan. Panoorin naman ninyo for 10 minutes para mag-register. Okay? Areglado. Malu. Jose Gregorio Clemente. Tatabin, paano ba umutang dyan sa online lending? Gusto ko sana umutang ng 1 million. Okay sa akin kahit 100,000 lang ang ibigay sa akin. Willing ako bayaran sila 1 million plus 50% interest after 2 days. Promise. Sigurado ng babayaran ko dahil matatakotin naman akong mademanda. Ayos ka dyan, Mr. Clemente. 1 million ang utangin mo, 100,000 lang ibibigay sa'yo. Pagkatapos hindi mo hindi sila magbibigay niyan. Alam mo, itong mga ginagawa ng mga online lenders, ito yung mga kababayan natin, napakaliit ang kita. Ito pa ang pinagdidiskitahan nila. 3,000.
papatungan mo ng interest ng 2,000, 1,500. Pagkatapos bibigyan mo lang ng 7 araw para bayaran. Kung hindi mo na mabayaran, katakot-takot ng pananakot mo yan. Anong klaseng pagmamahal ito sa kapitbahay o sa kabayan? We are all in crisis today. Alam ko pong hindi madali ang magpautang. Ano ho? Kasi marami talagang ayaw magbayad. No? Pero not in this case. Hindi nagbabayad po yung umutang sa online kasi alam nilang maaring tama naman doon yung mga legal operation nito eh. Matatakot to silang madimande and so on and so forth. Pero ngayon lumilitaw na panlalansi po ito, panluloko talaga eh. At para sa mga mahihirap pa po natin mga kababayan, kaya galit na galit po ako dito mga kaibigan. Hindi ako nagagalit sa mga umutang, sa mga biktima, hindi po, kailanman, hindi ako nagalit. Maaaring yung ibang mga kababayan natin, nanonood po sa atin, magagalit sila. Utang kayo kasi ng utang eh. Hindi kayo nagbabayad. Hindi po. Nagbabayad po itong mga ito. Pero gumagawa ng paraan ito, mga lenders na ito, para mabaon sa utang, itong umutang. Napakaliit ang kanyang kinikita. Anak ng pating talaga ho. Nakakaawa ho eh. Nakakaawa talaga. Okay? Thank you very much, ha? Oh, ano ito? Okay. Si Mel Rodelio Militante, nag-round po ako sa ospital kanina, sabay survey. 50 kataong natanong ko. 5 ayaw magpavaksin. 18 ang gusto sa ivermectin. 22 ang gusto sa pabunan ito. 5 undecided. Bahala na raw si Batman. Ayan o. Pero magtataka ho kayo ha. 18 payag ho sa ivermectin. Wala. Talaga. Talaga? Mel, 18 papayag sa ivermectin. And ito nga Sinovac ka lamang o yan, napakaraming mga kabayan natin ang hindi malunok. Magpabaksin, magpabakuna po sa Sinovac ng China. Sino? Okay. Alright. Yung iba po na yung mga online victims, meron na po kaming ginawa. Last Thursday, Friday, ako mismo, sinamahan ko po itong mga biktima. Nagpunta na po kami sa NBI, National Bureau of Investigation, Anti-Cybercrime. At na-file po namin formally ang reklamo sa mga online lenders at ang kanilang mga collectors at ganun din po sa Seven Stag International. Ito po yung mga nambibiktin naman kinukuhanan nila ng mga mga puhunan eh. Malalaking halaga po ito sa Seven Stag International. Magkaiba po itong Seven Stag at saka itong online. Itong online, mga 3,000, 5,000. Ako talaga kinaawa-awa ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Katulad ni Ma'am Ellen. Labandera po, naglalaba lamang po. 3,000 lamang po yung kanyang uutangin eh. Wala pang 2,000 ho yata yung nakuha po niya. Pagkatapos pinagbabayad po siya ng 5,000. Ang ngayon ho, after 19 years, grabe na ho ito. 21,000 na ang babayaran niya. Napakatago talaga. Sana leave Isel. It's a wonderful night, Your Honor, please. Stay safe. Oy, thank you very much po. Medel, Kuyang Ben, not receipt. Auto-correction. Is alive. Opo, no problem. Mine o mine from General Santos City, Mindanao. Maraming salamat po. Nakuha natin yan. Medel, a real scam. Magungutang ka ng 10K, ang ibibigay sa iyo 6K. Yun. Ganyan po.
Tapos babayaran mo ang kapital na 10K plus interest, kaawa-awang Juan de la Cruz. Yan ang scam sa online lending. Kanya yung mga hindi pa po nag-o-online, wag na po ninyong subukan ho. Wag na po ninyong susubukan. Okay? Yung mga victims na hindi po nakasama sa pagpa-file, abang-abangan po ninyo mga programa po natin. We will make announcements, updates, and instructions for you. Lalong-lalo sa mga nagtatanong sa ating Facebook, ho. Abangan po ninyo ang mga sagot po namin sa inyong mga katanungan sa ating programa. Both sa Broadstream Cast Communicators, ito po, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Monday to Friday yan. Meron pa tayong isang programa sa Radyo Pilipino. Ito naman po nationwide, all over the Philippines po. Okay? Meron po tayong programa dyan, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Yan. Okay? Ariglado. Delia Tenorio Balmores, good night. Good night na po, Sir Ben. Sleep well and live well. Nawala. Alright. And live well. Okay? Lalo po at may collateral. Oo nga, talaga. Grabe ho. Lourdes Villamor. Talaga, bastos yung online po. Medel, happy weekend po, Kuya Ben. God bless po. Thank you very much, Medel. Eto, Sir Ben, sleep well and live well. Watching from Dublin, Ireland. Delia Tenorio. Magandang gabi po, ma'am. Alright? Ayan, tuwan-tuwa si Medel. Josephine Taledillo. Sir Ben, ang dami nilang ads na sa YouTube at Facebook. Di naman totoo. 90 days pero mag-loan ka 7 days ang palugit lang. Dapat po alisin yung mga ads ng OLA. Good night, Sir Ben. Keep safe always. I think this should be the work now of the yung National Privacy Commission, lalong-lalo na po yung mga sige, pag-usapan natin sa ibang mga araw ho sa programa po natin. Jenna Remo, ang kailangan ng bayan, Tata Ben Paipon, iboto Ben Paipon, ang Pangulo. Jenna, tumayo ka na ba sa paglalaba mo? Ay, salamat naman. I am very happy. Kasi itong mga kasama mo natin ngayon, mga nanonood, nakakatuwa sapagkat nung makapag-file po kami ng kaso sa NBI, parang tapos na ang kaso eh. Sa tuwa ho nila, at least, yung nagkita-kita po kami, naibuga na nila yung kanilang mga hinaing sa NBI. Wow, talaga, nabunutan po sila ng tinik eh. Kanya parang wala na silang problema nung nandun na po kami sa labas. Kaya, inalis pa kami ng NBI kasi picture kami ng picture. Meron ba kami magagawa? Tapos itong isa, si Angel Sai, hinahanap ko, Angel Sai, where are you? Nandito ako tatabihan sa tabi mo. Hindi ko naman kilala. Nagpapapicture pala, hindi naman nagpapakilala talaga. Ay, nako talaga, but I enjoyed the day that we were together, mga kasama po, mga kababayan. And I hope to see you more, na sana wala na pong problema at natapos na po yung problema. Ang ganda siguro, baka natapos na pong problema natin, magkita-kita tayo ulit, magkakainan, siguro tapos na rin po ang COVID, magkakaroon tayo ng banding-banding. Oh, beautiful siguro, po? Galing, Sige, let us pray for that to happen, At ipagpatuloy po natin ang pagtutulungan, pagkakaisa, Tandaan ninyo, may problema po tayo, pagtutulungan natin itong lutasin. Asasaan po ba yun? At hindi tayo magtatagumpay. Okay? Ipagdasal po natin pare-pareho yan. No matter what we are doing, pagka naisipan po nyo, may Diyos po palaging nakatingin sa atin. Never for once na iniwanan po tayo ng ating Panginoong Diyos. God is always there with us. Tayo ho ang lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Isipin po ninyo yan.
Pero kung ngayon, may isipan po natin na palagi tayong nasa Kanya, tutulungan po tayo anuman ang magiging problema po natin. Okay? Areglado. Medel Fabro says, thank you, my friend. Thank you too. Maraming salamat. Ganon din po kay Mel. Kain po tayo, Tata Ben. Ulam ko, kaldereta at ginatang hipon. Uy, ang sarap niyan. Tara, padala ka dito. I-email mo na. Hoy, si Ma'am Rosa Mia nakaalaala. Ma'am Rosa Mia, how are you? Good evening po. Okay. Malu Fernando, pero ako, Tata Ben, kilala mo kaagad. Oo nga. Nagpakilala kaagad eh. Natatanong ka kita kaagad eh. Alright. Sheena Marie Raffles, Benin. Keep safe po lagi, sir. Sana po marami pa po kayo matulungan. God bless you always po, Sir Ben. Okay? Thank you very much. Dionisio Porras, happy weekend, Sir Ben. Agapan niyo po agad ang malay ninyo. God bless po sa inyo at sa lahat ng viewers ni Sir Ben Paipon. Thank you very much. Si Angel's Eye. Angel. Nandiyan ka? Good evening. Jose Gregorio Clemente. Nasa Barberia ako kahapon. May dumating na Bombay. Naningil. Naningil sa barbero. Wala pang pambayad yung barbero. Okay lang sa Bombay. Sabi niya babalik na lang siya next week. I like the Bombays. 5'6" niya nga, pero mababait naman sila at hindi manluloko. Kaya okay lang sila sa akin. Naghahanap buhay lang naman. Alam mo, Mr. Clemente, ako, I have made it a point already kanina na hindi masama ang mga Bombay. Nakakatulong sila eh. Nakakatulong eh. Pero ito pa ang kinalaban ng ating Pangulo eh. Di ba? Malaki po ang kanilang pagpapabuya eh. Yung bang pasensya ho. Kung hindi ka makabayad, okay lang. Yung 5-6 nila, ginagamit mo naman yung pera nila eh. Di ba? Mababawi mo talaga eh. Pero yung lantaran na talaga panluloko, hindi yung mga Bombay, hindi panluloko ito eh. Nag-iipon sila para makatulong sa iba. Di ba? Ngayon, para makatulong pa sa iba pa, edi magbigay ka naman ng konti para meron na makikitain para sa iba. Chain reaction lang po yan eh. Pero wag naman po yung pambababoy na. Wag naman po yung panloloko na talaga. Agapan po ninyo ang malat nyo, Sir Ben. God bless po. O nga. Mabuti nga, Sabado bukas, wala tayong programa about Radyo Pilipino at saka dito. Magsasalabat po ako mamaya at bukas ng umaga. Eve Ramos, blessed weekend po, Sir Ben. Blessed weekend. Eve, sana ho, safe kayo palagi. And Angel's Eye, dito po ako always nanonood po sa inyo. Angel's Eye. Sa mga nagtatanong ho, anong pangalan ni PA? Di PA. Huwag ninyong hanapin pa yung pangalan ho, kasi walang pangalan talaga yan. Paayan. PA. Hindi naman talaga production assistant to. Pero production assistant ang trabaho po niya. Kaya PA. Ang palaya po niya. Alright? Tawagin ho niyo siyang PA. Approve? Okay? Dionisio Porras, agapan po ninyo. Okay, thank you very much, Johnny. Salamat po. Okay, si Angel Side, dito po ako always nanonood po sa inyo. Thank you very much, Angel Side. Alright, mga kaibigan. Mukhang wala na ho tayong oras sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan. Today, marami po tayong talakay po ngayon. At sana ho, yung mga lumalabag sa batas, magkaisip-isip na ho kayo. Huwag naman pong lantaran ang paglabag sa batas pagkatapos walang discretion ang ating Pangulong Rodrigo Duterte para kayo ay imbestigahan. Nakakahiya ho ito. This is not the kind of government we Filipinos deserve. Hindi tama na hindi imbestigahan ang mga taong lumalabag sa batas, lalong-lalo na po kung ang mga ito ay may kinalaman sa paggawa ng batas. Amen? Ben Paipon po,
nagsasabing, thank you very much for allowing us into your homes. Di ako nakapanood sa live ni Sir Ben. Na-busy ako. Huwag kang mag-alala, Miguel. Okay. Pwede mong panoorin ngayon. Live. I mean, tape. Okay? Replay. Mel, good night. Na po, Tata Ben. Kain muna, ha? Good night. Sa lahat. Lahat. Maraming salamat po. Thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Happy weekend. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.